Kapitan Tiago. Ngunit narinig ko na kumalat sa buong lungsod ang iyong imbitasyon. Ganun ba? Mabuti naman. Bakit parang pamilyar ang dalawang pare na yan? Hindi mo sila kilala? Hindi. Sila ay si Padre Damaso at si Padre Sibilo. Yang nasa kaliwa ay si Padre Sibilo. Siya ay kurang Francisco na matalino, ngunit makasarili. Samantalang ang nasa tabi naman niya ay si Padre Damaso. Siya ay paring Dominicano, nakilala bilang isang taong palamura, arugante, mapanlait, pabida, abusado. Sa madaling pananalita, pareho silang mga masamita. Ganun ba? E sino naman yung lalaking naka-uniformeng pangsundalo? Yan si Teniente Guerrero. Ang nakatatandang teniente ng Guardia Civil na mabait, marespeto at matapat sa kanyang mga kaibigan. Sila yung mga taong lubos na kilala ng mga tao dito. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Bakit ang tindi ng tensyon at seryoso ng mga mukha nila? Aalis ko pa lamang sa bahay San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. Marami ang mamayan doon at lihim ng bawat isa ay batid ko. At noong ako ay umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding Hermanong Tercero. Wala pong kinalaman yan sa listang ko tabako. Ano? Hindi ba kayo nakakaindi? Hindi nyo ba alam mali ang ginagawang pagbabago ng mga ministro? Naniwala ba kayo? Gaya na paniniwala ko sa mga ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagbaya. Ipagpatawad nyo ang aking di pangsang-ayon. Ngunit likas po ba sa mga taong yan ang pagkababaya o iyo'y pagkatakip lamang sa pagmahala ng sumakop sa aking narinig sa isang manlalakbay? Padre Damaso, kayo ay 20 taon na sa San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalahin ng nakura ay mapapahamak ang bayan. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Yan ang sanhi ng kapahamakan. Ang mga ereheng kaaway ng Diyos ay pinanigan ng mga pamahalaan. Kapag ang kure nagpahukay ng isang bangkay sa isang erehe, kahit na ang hari ay may karapatan makialam ni magparusa. Dapat niyo malaman ang general kinalangan ng hari. Bawin niyo ang inyong sinabi o sakala, isusumbong kita. Inararangal kong ipakilala sa inyo si Ginoong Crisostomo Ibarra. Anak siya ng nasira kong kaibigan. Kakarating lamang niya buhat ng pag-aaral sa Europa. Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Opo. Salamat at nakarating ka ng walang sakuna. Ang iyong ama ay marangal. Mga Ginoo, ipahintulot niyo ipakilala ng aking sarili tulad ng kaugalian ng Alemanya. Ang pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra di Magsalid. Mga Ginoo, pagpapatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako'y lalakad pa bukas at madami pang lutasin. Bago ka umalis, bagay muna tayo para sa ikabubuti ng Espanya at sa Pilipinas. Itinuturing si Kapitan Tiago sa isa sa pinakamayaman sa Binondo dahil sa malaking na lupain na meron siya. Siya ang hindi tunay na ama ni Maria Clara, ngunit napangasawa niya si Doña Pia Alba. Namili sila ng lupain sa San Diego at dito nila naging kaibigan sina Don Rafael Ibarra at si Padre Damaso. Nabuntis si Doña Pia Alba ni Padre Damaso at sa kanyang pag-aanak ay nagkaroon siya ng matinding lagnat na naging hinatnan ng kanyang kamatayan. Ang bata ay pinangalang Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa gitna ng pagmamahal ng kaniyang tiya Isabel. Ngunit ipinasok siya sa beteryo ng Santa Catalina at nawala ng kalayaan ng ilang taon.
Si Crisostomo Ibarra na kababanata ni Maria Clara ay nagtungo naman sa panahong yun sa Europa para mag-aral. Anak, bakasyon ka muna kayo sa San Diego. Magandang ideya yan. Palagi na lang nasa tahanan ito si Maria. At saka, malapit din naman ang fiesta doon. Siya na nga ay! Mag-ayos ka na. At habang nag-uusap pa sila. Hindi mo ba ako nalulukan sa ayoko na sa maraming madalang-dalang? Hindi ako lilingon sa iba. Ito ang dahon na naalaala mo sa akin. Yan ba ang lihim bago ako umalis? Ayaw ko umalis. Ngunit ang tabuyan ng ating ama. Ikaw ay lalaki kaya kabubuhan. Bakit? Paano ka? Putan mo ang aking tungkol dahil sa iyo. Huwari mo ako sa aking pagalis. Ngunit, araw ng mga patay bukas. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ako sakaling siya ay magiging kalatan ay mabuti na siya ay lumakas. Ikabubuti ng ating panahon ng korporasyon ang magkaroon ng mga katunggali kaysa lagi tayong gumagamit ng mga pupuri. Ay hindi nagsumbong sa Kapitan General at ipinangako na magkakaisa kami ni Padre Damaso. Paalam na. Ayaw ko na magkaroon ng mga basag ulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking mga utos at ginamit ng mga pari ang kanilang pamaraan. May lipat si Padre Damaso sa ibang bayan, higit pang mabuti kaysa kanyang pinagalingan. Kung hindi lamang hangal ang bayan, na ito'y maaari nating maituwid ang mga maling palakad ng mga taong yan. Ang San Diego ay malapit lamang sa baybayin. Ito ay puno ng mga kaakit-akit na tanawin. Ngunit, isang araw, sa gilid ng isang puok na gubat ay may nagbigti na matandang lalaki. Tignan niyo ang katawan niya, nabubulok na, kawawa naman. Saan? Yun! Allah! Nakalipas ang ilang buwan, bumisita si Saturnino sa gubat na ito at sinasabing anak siya ng namatay. Siya ay nakaasawa at nagkaroon ng anak na si Don Rafael Ibarra na anak ni Crisostomo. Si Don Rafael ay nagkaroon ng maraming kaibigan at kilala ng lahat. Si Alperes ay popular din, ngunit namala siya sa pag-asawa ni Doña Consolacion. Labis na sinisisi ng Alperes sa kanya, kaya't bilang paghihiganti, ito ay laging naglalasing. Samantala, si Doña Consolacion ay minsan lang lumalabas, kaya't sa labas lang ng kanilang bahay siya nakakapanungaw. Panlilisikan niya lagi ang mga babaeng naglalakad na kinaiinisan niya. Ano ba yan? Napakaselan mo naman. Kasama ko sa paghukay ng isang bangkay. 20 araw pa lang nalilibing. Mangdidiri ka. At sobrang baho pa at... At bakit mo naman hinukay? Ito ay utos lamang sa akin. Ano ang ginawa mo sa bangkay? Ilibing ko sa libingan ng mga Tsino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng Tsino ay... Kasintabi, kung saan naroon bangkay ng aking asawa. Wala ba roon? Kung wala, ay wala talaga. Tulad ng pinuhukay mo, hindi mo alam ang iyong nilalamon. Nilagyan ko po yun ng krus at bulaklak. Alam niyo ba kung asan yung libingan? May tandang krus sa dako roon. Tunog ko ang krus. Ito ang utos sa kurang malaki, si Padre Garote. Ano?
Nasaan yung bangkay? Buwan na pong ipinahukay. Ilipat ko raw sa libingan ng mga Tsino. Umaulan noon at ikaw ay sumunod! No, huwag kang magalit. Hindi ko sinunod ang utos. Napaisip ako na napakababa ang mapasama sa libingan ng Tsino. Kaya inahagis ko ito sa lawa. Isang matandang lalaki ang malimit na nakikita na palibot-libot sa mga lansangan na tila'y walang tiyak na patutunguhan. Kilala siya bilang si Pilosopong Pasyo. Sasama ba kayo sa akin? Ipaghahanda kayo na masarap na hapunan na iyong ina. Ayaw po kaming palisin ni Sakristan Mayor. Tatapos po daw ng ikawalo, tsaka po daw kami makakauwi. Hinihintay din namin ang sahod para merong magagasto si ina. Sige, mag-iingat tayo. Paalam po. Kayari mo na kaka, sinasabi nila ninakaw ko. Huwag kang mag-alala, umuwi ka na lang muna, Crispin. Batid ko na may masarap na ulam na hinanda si ina. Sabihin mo na lang na masama ang pakiramdam mo. Sinungaling sa lahat, sinabi nila mga tao tayo. Basilio, inuupahan kita sa iyong kalahati dahil sa iyong pagsusunod-sunod. Di na pagkatugmang tugtog. Ng kampana, Crispin, kailan mo ibabalik ang ninakaw mo? Halika dito! Papatay nila ako, tawalong! Crispin! Si Sisa, ina ni Basilio at Crispin, ay nakatira sa labas ng bayan. Ang asawa niya na si Pedro ay masama at abusado. Siya ay naghihintay sa kanyang mga anak. Bigyan mo pa ako ng kanin. Bilis! Basilio! Si Crispin ay naiwan sa konbento. Ngunit nang sinubukan kong sumulyaw, may sumigaw na Queen Bebe at saka ako'y tumakbo dahil alam kong bububugin na naman ako. Salamat naman at ika'y ligtas. Ina, pinagbintangan ko kasi si Crispin ng pagnanakaw. Halika na, natulog na tayo. Kinabukasan, pumunta si Sisa sa simbahan, dala-dala ang mga bulaklak pang-alay upang matiyak kung nasaan si Crispin. Sa'yo na itong mga bulaklak, magaganda at mababango. Nasaan po si Crispin? Si Crispin? Nasinibahay. Si Basilio nasa amin, ngunit si Crispin ang naiwan dito. Pinaalam ko sa Guardia Civil ang magnanakaw mong anak. Si Crispin ay magiging masahol pa sa kanyang ama. Si Sisa ay nag-iisip ng malalim at hindi na alam kung ano ang gagawin. Si Sisa ay naging baliw dahil sa gulo ng isipan sa pagkawala ng kaniyang mga anak. Magtapat ka sa amin. Gagapos ka namin. Nahanap namin na yung mga anak. Hindi ko alam asan sila. Nasaan ang aking mga anak? Isasama ka namin sa kartel. Bitawan niyo ako! Alam ko, walang silbi ang pagsumbong na ganyan. Mawalan mo yan. Piyesta ng San Diego at sabay na nagdiriwang sina Ibarra at Maria Clara kasama ang kanilang mga kaibigan. Si Neneng, mahinhin at pailaisip na kaibigan. Si Sinang, ang masayahing kaibigan. Si Iday, ang magandang kaibigan.
Bakit mo ibinigay yun? Wala ko maibigay na lain. Kawawan din naman. Doon tayo sa kampana. Naghihintay si Crispin at Basilio. Halika dito. Bitawan mo ako! Ano na bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? May tao pa rin palang kulang pala. Oy, ikaw pala. Padre, Padre. Padre Damaso, halina't pag-usapan natin ang kanilang kasalan. Batid ko ang iyong pinag-uusapan. Ngunit hindi maaari na aking anak ay kakasal sa kanya. Dahil ako ay masusunod at iba pang mga rason. Ano? Naku, nagmana ka talaga sa tatay mo, Son. Ayan ka na naman. Sige at magsalita ka tungkol sa tatay ko. At ito ay isasasak ko. Tawan mo ko. Tama na yan! Papatay ka na. Tanggap na ba ang aking nais na resulta? Opo, ito ay isang malaking utang na loob kaya ito'y masusunod para sa ating bayan. Nais ko bang makausap si Maria Clara? Sabi niya, kapag ikay may gusto ipaliwanag, padala mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ay hindi ganon kamahina. Ano ba ang nangyayari? Ano pa ba? Hindi sumang-ayon si Padre Damaso sa kanilang pag-iibigan. Ano? Guardia, kunin mo yung babae nag-iingay ngayon. Vamos, magkantar ikaw. Ang sabi ko, kumanta ka. Aba, huwag ka nang kumanta ulit. Naintindihan mo? Aba, ikaw pala. Nandito ako para ipabatid sa iyo ang isang masamang balita. Si Maria Clara ay may sakit. Ano ang sakit na mayroon siya? Siya po ay may lagnat lamang. Ngayon, kung wala po kayong ipag-uutos, aalis na po ako. Salamat kaibigan. Ikaw ay mag-ingat. Ginoo, ako po si Luca, ang kapatid ng namatay kahapon. Kung ganun, nakikiramay ako sa inyo. Nais ko pong malaman kung magkano ang iyong ibayad. Ibabayad, saka na natin pag-usapan niyan. Bumalik ka mamayang hapon sapagkat ako'y nagmamadali ngayon. Ano? Huwag mong ubusin ang aking pasensya. Ipinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak na kamag-anak ni Padre Damaso. Nasaan ang anak ni Kapitan Tiago na may sakit, Señorita Isabel? Naroroon po, Don Tiburcio. Sige, kami na ang bahala sa kanya, Tia Isabel. Magpagaling ka. Ito ang reseta ko sa iyo. Spring at gatas, charabin ni Andy, at 2 filtros ni Sinarang sa takbo. Maraming salamat po, Don Tiburcio. Tsaka ina, ito ang aking pamangkin, Alex Alfonso. Maria! Maria, anak ko, dapat hindi ka mamatay. Ano? Ano po yung sinasabi mo? Ako po ang kapatid ng nasawi ng Krista. Pinuntahan ko po si Ginoong Ibarra noong isang araw. Ngunit ako po ni kanyang sinipa at pinalis.
Bumalik po ako kahapon. Ngunit nakaluwas na po siya. Nag-iwan ko siya ng 500 peso para sa akin. Ano ang gusto mo ngayon? Sana ipagpayon po ninyo ako. Batid ko po ang mga alagad ng Diyos ay mabuting magbigay ng payo. Umuwi ka na at pagsasalamatan mo si Ginong Ibarra. Layas! Bakit siya? Hindi. Dahil lang marami lang sa sabihin mo na kalimutan na ako. Ano? Sigurado ka ba? Baka naghihintay siya sa iyo minsan. Kaya nga mo rin, hindi ka makikita-kita. Bakit ka ganyan makatingin sa akin, Donya? Ikaw ba ay naiinggit sa akin? At bakit naman kita iinggitan? Kilalanin mo kung sino yung hinaharap. Hoy, hoy! Alam ko kung sino ka. Sinabi ng aking asawa ang inyong lilig. Hoy, nakakapagbaba ng karangalan ang pakikipag-usap ko sa iyo. Gusto mo bang maglaba ng aking mga damit? Total, mukha ka namang labandera. Hoy! Sa laula ang bibig! Ginoong Crisostomo, may makalag tayo namin. Tapit na matapos, ilang metros na lang yung... Ay, tika lang. Ikaw wala. Meron tayong dapat pag-usapan. Kadarating ko lamang at labis akong nag-alala sa iyong kalagayan. Magaling ka na pala. Ipapaliwanag ko ang aking pag-alis na walang sabi sa muli nating pagkita. Ginoo, ikaw ay isang tao na labis ang kamahalan ng bayan. Ngunit napapansin ko na ang pamumuno ng ating bayan na hindi na tama. At paano naman kung ikaw hindi magtagumpay? Ngayon ay ilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. Ako ay may balita. Natanggap ako ng liham mula sa Maynila. Kung hindi lamang sa Ginoong Ibarra ang tawad kay Padre Damaso ay magiging maayos sa sana ng lahat. Paano kung hindi siya patawarin? Si Maria Clara ang bahala kung gawin ganun. Nasaan si Maria? Siya ba ay may nalapit sa akin? Teka lang, pinapasabi niya siya yung limutan mo na. Ibig ko siyang makausap. Pumunta ka sa bahay umaga bukas. Elias, ikaw pala. Ibarra, kailangan mong sunugin ang lahat ng iyong kasulatan. Bakit? May isang pag-aalasang mangyayari ngayong gabi at napag-alaman ko sa isang inupahan na kayo raw ang ipagdadakang puno. Ano? Lahat ng kasulatan ay nandyan! Kilala mo ba si Pedro Ibarra Mienda? Oo, dahil siya ay aking nuno. Siya ang taksi na nagbintang sa aking nuno. Ano ang aking gagawin? Sa wakas, magkikita-kita na rin kayo. Maria! Ano yun? Maria! Kiday, pumasok na kayo sa kwarto. Tulisan! Tulisan! Buksan mo ang pinto! Sino yan? Bitawan mo ako! Meron ba kayong narinig mula sa kanya? Hayaan mo akong pumanhik. Sunog! Sunog! Si Kapitan Pablo raw ang sumalakay sa ating bayan kanina pa lang. Ganun ba? Nakakatakot naman yan. Kaya pala ang ingay kanina. Marami daw putukan at namatay kagabi. Narinig ko na itinakta ni Ibarra tanan si Maria Clara upang hindi matuloy ang pagkakay sa piling ni Linares. Hindi ko ibig dumalo sa
sapagkat mahina ang loob ko. Wala pong dumalong makapangyarihan sa bayan, kaya tinakala kong kailangan ko alis na pala ngayong hapon ng mga nadakip. Ano ang iyong pangalan? Tarsilio Alisagan. Ano ang pinangako ni Ibarra sa paglisob niyo sa kwartel? Hindi po siya nakikipag-unawan sa amin kailanman. Ang tangi pong dahilan ay paghiganti ang aming ama. Ngayon, patayin niyo na ako. Susumpahin ka ng Diyos! Ang dapat sa'yo bitayin! Susumpahin ka ng Diyos! Ang dapat sa'yo bitayin! Labi, marahil sa nangyari ito. At sino kinahatnan kung walang korporasyon? Mabuhay, Padre Salve! Amen! Amen! Ay, Belen ng Antipolo. Ay, Belen ng Del Carmen. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Hindi ba't sinabi mo na niyayahan ko siyang kumain dito dahil mayaman siya? At sabi mo may mga mayaman lang ang dapat natin kaibiganin. Aba, Matagal na panahon ako nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala lang sa iglap lamang ng aking pinaghirapang bagay. Sabihin na sila ay magkaibigan sapagkat pinakain niyo si Crisostomo Ibarra sa harapan naman ng mga tao. Sinabi ko yon sapagkat wala ka nang ginawa kundi pumuris kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Inuutos ko sa iyong makipag-usap sa kanya sa piging na iyon. ngunit hindi ko alam na siya ay naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal akong nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala lamang sa isang iglap lamang ng aking mga pinaghirapang bagay. Naku! 2 buwan na kita nilagaan. Diyos na po bahala sa iyong kabaitan. Ang gusto ko lang ay makita ang aking bunsong kapatid at aking ina sa bayan. Ina! Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng general at ayaw niya malayo sa iyo. Ano nga ba ang sadya niyo rito? Ang sadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Kailangan ituloy natin ang ating napag-usapan. Dapat magkatuluyan sila Maria Clara at si Linares. Bukas ay magpapapista tayo. Dapat mong makuha ang puso ni Maria Clara Linares. Ako nga, si Elias na dapat magalit sa akin ay inagaw ako sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayo'y ibig kong malaman mong pinapatawad kita. Maging maligaya ka nawa, paalam. Nalaman ko nga isang gabing nahihibang ako sa taas ng litlag na ang tunay kong ama. Siya ang nagbawas sa aking ligid. Bakit ka umiyak, anak ko? Nagtatampuhan ba kayo ni Linares? Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagduda sa iyong ginagawa. Ako pa minahal sa iyo. Tulungan niyo ang aking ama at silain ang kasundulan sa aking kasal! Ako ang nagdulot sa iyo ng kasilaan, anak ko. Patawarin mo ako. Hindi kayo nagpapahal sa akin wala ng sakit. Wala akong kaligyan. Kung gayo'y kaya namin na magmukha. Magmungha? Magmungha? Hindi mo ba alam, anak ko? Ang buhay at diing sa likod na makapal na pader ng kumbento? Ang kumbento o kamatayan? Diyos ko, ako'y pinarusahan mo, anak ko. Magmungha ka, huwag ka na magpakamatay. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin. Samantalang hinihintay niya ang gantimpalang mitra ay bumigkas siya ng sermon sa simbahan ng Santa Clara. Si Padre Damaso ay namatay kinabukasan
Nung natanggap niya ang mensahe na nalipat si Maria Clara sa malayong lalawigan. Napahukay. Ayaw, tuya! Kiyo, magabaan mo.